Sa ating pong ikatlo at ng awiting espiritual, page 23 po, page 23, We Shall See the King Someday. Page 23. We shall see the King someday. Sing. Though the way your journey may you often dear, we shall see the King someday. On that blessed morning, clouds will disappear. We shall see the King someday. We shall see the King someday. We will shout and sing someday. God is where his throne when he shall call his own. We shall see the King someday. After pain and anguish, after toil and care, we shall see the King someday. Through the endless ages, joys and blessings share, we shall see the King someday. We shall see the King someday. We will shout and sing someday. Gathered round the throne when he shall call his own, we shall see the King someday. After foes and conquered, after battles won, we shall see the King someday. After strife is over, after set of sun, we shall see the King someday. We shall see the King someday. We will shout and sing someday. Gathered round the throne when he shall call his own, we shall see the King someday. Last stanza. There with all the loved ones who have gone before, we shall see the King someday. Sorrows past forever on that peaceful shore, we shall see the King someday. We shall see the King someday. We will shout and sing someday. Gathered round the throne when he shall call his own, we shall see the King someday. Amen. Muli, ngayon pong umaga sa pag-aaral po muli natin ang salita ng ating Diyos. Muli po natin tawagan ng ating mga ngaral si Pastor Marlon Millares. Mapagpalang umaga sa ating lahat. Muli po nating buksan ang ating mga Bible sa 1 Corinthians chapter 1 o chapter 12. 1 Corinthians chapter 12. Unang Korinto, Kabanata 12. Talatang 1, tumayaw tayo. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Tagalog. Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga hintil pa ay iniligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyosan sa alinmang paraang pagkahatid sa inyo.
Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo na walang sino mang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagsasabi, si Jesus ay itinakwil. At walang sino man ay makapagsasabi si Jesus ay Panginoon kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ngayon may iba't ibang mga kaloob, datapwat iisang Espiritu. At may iba't ibang mga pangangasiwa, datapwat iisang Panginoon. At may iba't ibang paggawa, datapwat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Last verse. Datapwat sa bawat isa ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. Diversities of spiritual gifts. Yan po ang pamagat ng ating tatalakayin ngayong umaga. Tayo po ay muling dumulog sa Diyos sa panalangin. Magsilud tayong lahat. Kataas-taasan, banal at dakilang Diyos, Ama na nasa langit, purihin at luwalhatin kayo, parangalan at sambahin. Kami po ay nagpapasalamat na kami dinako niyo rito upang kami po ay maglingkod, maghandog ng pasasalamat at papuri, sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan bilang inyong mga saserdote na dapat naming gampanan ang aming mga tungkulin alinsunod sa ipinag-utos niyo po sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Panalangin namin na ang pagtitipong ito ay maging sakdal at banal at kaaya-aya at katanggap-tanggap sa inyong harapan. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na kami po'y hugasan niyo at linisin sa lahat ng aming mga karumihan. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Turuan niyo kami, Panginoong Diyos, maintindihan namin ang mahalaga niyong mensahe sa amin, maunawa namin ang iyong kalooban. At ilagay niyo sa aming puso palagi ang hangaring sumunod sa inyo nang mayroon pong kasiyahan, kasigasigan at katapatan. Pagpalain niyo po kami sa aming pag-aaral, gabayan nawa kami ng iyong banal na Espiritu, ang Espiritu ng katotohanan. Sa banal na pangalan ng Panginoong Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Salamat. Makakaupo na po kayo. Ang maging kaparte o kabahagi ng katawan ni Kristo na siyang iglesia ay masasabi nating isang dakilang pribilehiyo. Isang karangalan po yan. Sa mga gawa, Kabanata 2:47, ang Panginoon ang nagdadagdag sa kanyang iglesia. Doon mababasa natin na sinasabi, and the Lord added to the church daily such as should be saved. It is the Lord Himself ang nagdadagdag ng mga nabautismuhan sa kanyang sariling iglesia ayon sa kanyang good pleasure. Kaya hindi lang tayo iniligtas ng Panginoon mula sa ating mga kasalanan at tiyak na kapahamakan o sumpa ng Diyos, kundi tayo ay kinalugdan niya na mapabilang sa kanyang church. Ang iglesia, kalipunan ng mga mananampalataya na nabautismuhan at naorganisa sa pangalan ni Jesucristo. To be a part of the body of Christ is not only a privilege, but it has a divine purpose. Meron niyang layunin. Hindi naman tayo dinagdag na basta gano'n na lang, na walang silbi, walang kahulugan, o kaya ay walang layunin. Kung papaano ang bawat sangkap ng isang katawan ay may silbi, pag tiningnan natin ang ating mga katawan, bawat sangkap, bawat parte o bahagi ng ating katawan, meron niyang silbi. Hindi naman siguro nilagay ng Diyos itong daliring ito na walang silbi o display lang. Lahat yan, name it, meron niyang layunin o silbi. Ganon din sa iglesia ng Panginoong Hesus. Ang iglesia o church o assembleya ng Panginoong Hesus ay inihalintulad sa katawan ng tao. So bawat sangkap ay mahalaga. At yan ay inilagay ng Diyos, hindi aksidente, may layunin. Nakadisenyo yan, may design ng Diyos. So,
kung paano ang bawat sangkap ng isang katawan ay may silbi, nararapat lamang na ganun din tayo. Kailangan nating mag-function sa katawan ni Jesus Christ. Kailangan nating maging aktibo. Kinakailangan meron tayong ginagawa. That is the purpose. Now, para makapag-function tayo, ang Diyos ay nagbigay ng kakayahan o abilidad. Ito ang tinatawag na spiritual gifts. Sa talatang 1, sabi rito, ngayoy tungkol sa mga kaloob na ayon sa Espiritu. English, now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. So sa ating pag-aaral ngayong pong umaga, ating alamin ano ba ang spiritual gifts? Saan galing ang spiritual gifts? Sino-sino ang meron nito? Ano ang purpose ng spiritual gifts? Yan ang ating tatalakayin. Una, alamin natin ano ba ang kahulugan ng spiritual gifts. Pangalawa, ating tutunghayan ang paggawad ng mga spiritual gifts or the bestowal of spiritual gifts. Pagkatapos niyan ay ating titingnan the diversities of spiritual gifts at magtatapos tayo sa purpose ng spiritual gifts o ang layunin kung bakit ipinagkaloob yan ng Diyos sa pamagitan ng Banal na Espiritu sa kanyang iglesia. Let's go. Una sa lahat, ano ba ang kahulugan ng spiritual gifts? Ang mga kaloob na spiritual, ito po ay ang mga supernatural abilities or at extraordinary offices na ipinagkaloob ng Banal na Espiritu sa mga kaanib o miyembro ng katawan ni Kristo na siyang iglesia para ma-equip ang kanyang iglesia. Nang sa gayon ay patuloy na maisakatuparan ng Panginoong Hesukristo ang kanyang layunin sa mga ministeryo o ministries. Ito ay tinawag na spiritual gifts. Kontra ito sa natural gifts. Iba yung natural doon sa spiritual. Bakit? Sapagkat ito ay nagmumula sa banal na espiritu. Kaya tinawag na spiritual gifts. Kaloob ng banal na espiritu, galing sa banal na espiritu, at walang sino mang tao ang natural na nagtataglay ng ganitong mga kaloob. Naunawa natin? Hindi ito natural na kakayahan o abilidad. Ito ay spiritual na kakayahan o abilidad na galing o mula sa banal na espiritu. Sa 2 Timoteo, Kabanata 1, talatang 6, binanggit doon ni Apostol Pablo ang isang uri ng kaloob na nakay Timoteo. Basahin natin ang 2 Timoteo. Sandali muna tayong aalis sa 1 Corinthians chapter 12. Babalik tayo dyan maya-maya lamang. Basahin natin muna ang 2 Timoteo, Kabanata 1, talatang 6. Ganito ang sabi ni Pablo. Dahil dito ay ipinaalala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos. Yan. Stir up the gift that is in thee, na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Noon, ang espiritual na kaloob, tinatanggap po yan ng mga kaanib ng iglesia sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay. Yan. Yan ay kakayahan o abilidad na galing mismo sa banal na espiritu. Ngayon si Timoteo nakatanggap niyan. At ang nais ni Pablo, ngayong nakatanggap si Timoteo ng spiritual gifts, nais ni Pablo na yan ay gamitin, stir up. Gamitin. Paningasin, pag-alabin, huwag pabayaan. Yung salitang stir up, hango yan sa salitang Grego nang ibig sabihin ay paypayan. Paypayan ang baga. Diba baga? Mainit yan eh. Paypayan. Para palaging mainit. Para hindi siya lumamig. Kasi pagka pinabayaan at hindi pinaypayan, yung baga, hindi na magiging mainit. Hanggang sa yan ay lalamig na, wala na. Baga na wala na siyang silbi. Yan. Now, para maging kagamit-gamit yung baga,
Magbigay ng init, dapat paypayan. So si Pablo, sabi niya kay Timoteo, ikaw ay tumanggap ng kaloob. Paypayan mo, pabagahin mo, magningas ka, gamitin mo yung kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos. Naunawa natin? Yan. Ang kaloob ay tumutukoy sa kanyang ministerial gifts sapagkat ang nakakapag-qualify sa mga tao para sa ministeryo ay hindi yung mga bagay na likas sa kanila o nakuha nila, kundi kung ano ang ibinigay sa kanila ng Diyos. Ito ay mula sa Diyos. Ngayon, anong pagkakaiba, talakayin natin sa ikalawang punto, anong pagkakaiba ng spiritual gift sa talents? Yan. Ang talento ba ay kaloob na spiritual ba yan? At yan ba ay magagamit din ba sa ministeryo, sa gawain ng Diyos? Parehas lang po ba yan? Magkaiba po yan. Ang talento ay resulta yan ng genetics o kaya ng pagsasanay. Yan po ay skill na na-acquire sa pamagitan ng pag-aaral o kaya ay pagsasanay. Now, merong talent inborn. Siguro nakapanood na kayo sa mga YouTube, ano? Bata pa lang, baby pa lang, marunong na magpiano. Wala naman nagturo doon. May kakayahan siya na tumugtog ng piano o kaya ng gitara. Ang gagaling. Ang tawag dyan ay inborn talent. Mga genius na yan eh. So, galing yan sa genetics ng kanilang mga magulang. Ganon din yung katalinuhan, di ba? May mga bata, tatalino. Ganon. May kakayahang magsalita. Talent ang tawag po dyan. Skill acquired. Samantala, ang spiritual gift naman ay resulta ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Nakita natin? Ang talent, katutubo yan sa mga tao. Ang spiritual gifts, hindi yan katutubo sa mga tao. Walang sino mang nagtataglay ng spiritual gifts hanggat hindi pinagkakalooban ng banal na espiritu. At ang pinagkakalooban lang yan, yung mga kaanib ng iglesia. Yung mga nasa iglesia ng Panginoon. Ang talent ay pwedeng makamit at taglayin ng sinuman, Kristiyano man o hindi. Samantala, ang spiritual gifts, tanging ang mga Kristiyano lamang, ang mga mananampalataya ang nagtataglay niyan. Halimbawa ng talent, pag-aawit. Marami sa mga mahuhusay na mga awit, hindi naman mga mananampalataya. Di ba? Hindi naman sila mga believers in Christ Jesus. Ang dami niyan sa Amerika, sa Pilipinas, sa ibang mga bansa, ang gagaling nilang magsi-awit. Daig pa ang mga sinasabing mga mananampalataya. Hindi ba? Dami niyan. Tulad nila Celine Dion, di ba? Tulad ni Mariah Carey. At dito rin sa Pilipinas, ang dami niya. Regine Velasquez, Ogie Alcacid, Martin Rivera. Ang dami mga magagaling kumanta. Ganon din naman sa public speaking. Mahuhusay magsalita. Dahil yan ay pinag-aralan at na-acquire. Yan ay skill na na-acquire. So kahit na hindi mananampalataya, meron yan. Okay? Hindi katulad ng spiritual gifts. Palibasa nga spiritual. Yan ay kaloob ng banal spirito sa mga taong nakaranas ng spiritual birth or new birth or kapanganakang muli sa espiritu. Yun. Nakita niyo ang pagkakaiba. Now, bagamat ang mga talento at espiritual na mga kaloob ay dapat gamitin para sa kaluwalhatian ng Diyos at sa pagmiministeryo sa iba, ang mga espiritual na kaloob ay nakatuon yan sa mga gawaing pang-espiritual lamang. Habang ang mga talento ay maaaring gamiting lahat para sa hindi espiritual na mga layunin, kadalasan ang mga talento ay pinagkakakitaan. Tulad ng mga singer, kumikita sila, yumayaman sila sa kanilang pagkanta.
Samantalang spiritual gifts, hindi dapat pagkakitaan yan. So dito, tingnan natin ang napaka-importanteng paghahambing at pagkakaiba. Spiritual gifts and natural talents. Una, ang spiritual gifts ay hindi dapat gamitin or ginagamit sa negosyo. Hindi dapat ito pinagkakakitaan. Kaya yung mga nagsasabing sila'y Kristiyano, tapos yung kanilang kakayahan, ginagawa ng negosyo. Nakaw, delikado yan. Kaya nga, di ba sabi ng Panginoong Hesus, libre nyo tinanggap, libre nyo rin ipamahagi. Huwag nyo ibenta. Ang daming mga pastor ngayon, ang daming mga mangaral, ang daming mga may talent daw sila, meron silang gift. Pinagkakakitaan eh. Ano kaya no, kung hanggang ngayon, meron pang kapangyarihan ang mga mananampalataya na magpagaling. Tingin nyo kaya, hindi kaya pagkakitaan yan? Ha? Diba si Brother Jundel, meron siyang power to heal. Tsak yan, bukas siya, pipilahan na siya. Maraming pipila dyan. Jundel, pagalingin mo kami. Hihipuin lang sila ni Brother Jundel, oh. Gagaling na. Hindi kayo makaisip si Brother Jundel, magandang negosyo to, ah. Yayaman ako dito, ah. Kahit piso-piso na lang, eh. Ay, biro mo ba naman, eh. Kahit piso-piso, eh, kung milyon naman ang pupunta sa kanya, kasi sigurado naman gagaling. Di ba? Matutokso. Ay, masama yan. Hindi pwede. Hindi dapat ganon. Magagalit ang Diyos. Kaya hindi ginagamit sa negosyo yan. Kaya yung mga nagsasabing sila ay born again, Kristiyano, tapos pinagkakakitaan yung kanilang sinasabi ko nung gift, masama yan. Ikinakalakal nila ang kanilang relihiyon. You see? Napakasama ng mga yan. Ginawa ng business. Kaya hindi nyo masisisi yung mga tao pagka niyayaya mo sa yung relihiyon. Sabi yan, yung relihiyon na yan, negosyo lang yan. Kasi totoo nga. Pinagkakakitaan na eh. Mali po yun. Masama yun. Yan. Kaya hindi ho dapat yan ginagamit sa negosyo at hindi dapat yan pinagkakakitaan. May mga pastor ang gagaling magsalita eh. Iniimbitahan bilang mga guest speaker, tapos tumatanggap ng bayad, nagpapabayad. Para hindi halatang bayad, tatawagin lang, love gift na lang. Love gift na lang. Huwag mong tawagin bayad yan. Love gift yan. Ganun din yun eh. Para bang walang bayad, donasyon lang. Ganun din. Pangalawa, ang pag-awit sa iglesia, yung music ay hindi po yan eksklusibong ministeryo para lang sa mahusay o marunong umawit. There is no such thing in the New Testament as music ministry. Walang ganyan. Ngayong ministry na music para lang sa eksklusibong mga grupo na magagaling kumanta, magagaling umawit. Paano hindi marunong kumanta? Hindi na pwedeng kumanta? Hindi na pwedeng magpuri sa Panginoon? Ang lagi na lang kakanta sa church, yung may boses. Yung magaling. Di ba? Mali ho yan. Ang awit para po yan sa lahat ng mga kaanib ng iglesia. Lahat kakanta. Basahin natin ang Efeso, Kabanata 5, talatang 19. Ephesians chapter 5, sa verse number 19. 5:19. Ang kausap dito ni Paul ay church. Ang church sa Ephesus. Hindi pastor, hindi isang taong kausap niya, hindi diakono o sino man pinuno. Lahat kausap niya kasi ang tawag dito ay church epistle. Sabi niya, na kayo'y, plural, na kayo'y mga usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na nangag-aawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Kita nyo, lahat sila kakanta ng mga salmo, ng mga himno, ng mga awit na ukol sa Espiritu. At sila nangag-aawitan, magkakasabay na nag-aawitan. Kaya sa New Testament Church, ang awitan ay congregational. Katulad ng ginawa natin kanina.
Sama-sama tayong nag-aawitan. Wala yung isa lang kakanta. O kaya dalawa, duet, o kaya trio, o kaya choir. E di sila lang palagi kakanta. Diba? Walang ganon. Sa New Testament, walang special number. Kaya wala tayo dito yung special number eh. Kasi hindi naman to entertainment industry. Ito ay iglesia. Hindi tayo umaawit dito para i-entertain ang mga tao at mga bisita. Tayo umaawit para sa Panginoon. Pinupuri natin ang Diyos. Nangag-aawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Ganon din sa church sa Colossus. Colossians chapter 3 verse 16. Colossians 3:16. Ganyan din ang sinabi ni Pablo sa church naman sa Colossae o Colossae. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo, ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaaalalahanan sa isa't isa. Sa pamamagitan, papaano, ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu. Kapag ka pala tayo'y umaawit sabay-sabay, tayo po pala ay nagpapaalalahanan, nag-aaralan, nagtuturo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at himno. Kita nyo, yung liriko ng mga salmo at himno, dapat makapagbigayan ng inspirasyon, kaaliwan, pag-asa, blessing. Kaya dapat yung mensahe tama. Pati sa pag-awit natin ng mga himno, pinipili natin yan, dapat ang mensahe tama, dapat ang mensahe ay biblikal. Walang mali. Walang doctrinal error. Yan ang purpose kung ba tayo maawit. At yan ay pagka, ako umawit, yung katabi ko maawit, kami ay nagpapaalalahanan sa isa't isa. We are teaching one another. Kaya lahat nakakapagturo sa pamagitan ng awitin. Kasi sabi diyan, mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa. Kita nyo? Paano kung kakanta lang iisa? Di siya lang makakapagturo. Siya lang makakapagpaalala. O dalawa, o tatlo. O choir. Hindi sila lang. You see? Yan ang nakadesign sa church. Congregational singing. Kaya tayo, wala tayong choir. Wala akong nabasa sa New Testament na may choir. Wala. Sa Old Testament meron. Pero Israel yun. At ang Israel, hindi yan church. Bansa yan. May choir talaga sila. Si David ang nag-appoint yan. May mga singers talaga na naka-assign dyan. Kasi ang Israel ay sumasamba sa Diyos bilang bansa. Hindi bilang church. Iba ang church, iba ang bansa. Ginagaya yun. Kinokopya yun ng mga simbahan ngayon. Hindi naintindihan. Hindi naman sila bansa. May robe talaga yon. Tapos may mga instrumento sila tulad ng mga trompeta, mga pakakak, mga alpa, mga plauta. Gamit nila yon. Ayun, hindi naman nila sinusunod yon. Namimili lang sila ng kanilang gagayahin. Dapat pagka sinunod nila yon, sundin nila lahat. Mag-uniforme din sila, gumamit din sila ng mga plauta, mga alpa. Walang tambol. Puro sa mga simbahan, puro tambol Puro drum, kaiingay. Hindi naman talaga sumusunod sa Bible Namimili lang sila kung anong kanilang naisip, yun ang gagawin. Hindi talaga biblical. Old Testament yun, gagayahin mo yun. Sa church tayo, si Jesus Christ, nag-organize, nagtatag ng kanyang church sa New Testament. Ngayon, paano sila sumamba? Yun ang pag-aralan. Yun ang gayahin, kasi yun ang pattern. Ayun, binasa na natin. Sabi ni Pablo, mangag-awitan kayo. Mangagturuan kayo at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya. Kayo, magsiawit kayo sabay-sabay sa inyong puso sa Diyos.
ginagaya lang natin at sinusunod lang natin sinabi ng banal na kasulatan. There is no such thing as music ministry na may maglilid, no? May leader. Tapos may mga grupo, kakanta sila. Walang ganun. Ang music sa church yan, lahat aawit, lahat kakanta. Walang bukod tangi. Hindi yung mga magagaling lang kumanta ang kakanta. Maliho yan. Hindi ganyan ang pattern sa scripture. So nakita natin ang spiritual gifts, pinaliwanag natin at inihambing natin sa talento, magkaiba po yan. Ang spiritual gifts, kaloob yan yan po'y kakayahan o abilidad na ibinigay ng Banal Espiritu sa bawat kaanib ng iglesia para sila ay makapag-function. Para sila ay makapaglingkod ayon sa kakayahang ibinigay sa kanila ng Diyos. So ngayon, tingnan na natin ang paggawad ng mga spiritual gifts or graces. Punta tayo sa Efeso, Kabanata 4. Ang paggawad ng mga spiritual graces or gifts. Ephesians chapter 4. Ilang mga bagay o katotohanan ng ating masusumpungan dito. Una, bawat kaanib ng katawan ni Kristo ay binigyan ng isa o higit sa isa na kaloob. Tanda natin yan. Bawat miyembro, bawat kaanib ng iglesia na ang Panginoon din ang naglagay, di ba? Nabasa natin, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So, bawat kaanib ng iglesia, meron siyang spiritual gifts. Maaring isa o higit pa sa isa. Maaring 2, 3, 4, 5. Yeah. Kadalasan yung pastor, mas maraming spiritual gifts kasi pastor siya eh. Binigyan siya ng Diyos ng mahigit isang kakayahan para makapag-function siya bilang shepherd or pastor ng iglesia. Tingnan niyo sa talatang 4 o talatang 7 ng 4:7. 4:7 ng Efeso, datapot ang bawat isa, ayon, sa atin, ito naman ay iglesia sa Efeso. Sinabi ni Pablo na bawat kaanib ng iglesia ay tumanggap, may kaloob, hindi ng ayuda, kundi ng spiritual gift. Parang ayuda na rin yun, kaya lang ayuda espiritual. Bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Verse 8, kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ayun. Nung umakyat ang Panginoon sa langit, pagbaba ng Banal na Espiritu, nagbigay ang Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ng mga kaloob na espiritual. Tinawag din niyang biyaya. Katulad din yan yung talinghaga ng mga parable of the talents na ikinuwento ng Panginoong Hesus. Tingnan natin sa Matthew chapter 25. Matthew chapter 25. Sa talatang 15, yung prinsipyo ng pagkakaloob ng mga kaloob na espiritual ay makikita natin nakapaloob dito sa parable of the talents. Na binanggit talent, hindi po yan yung talent na sinabi natin kanina. Pera po ito. Pera ho yan or ginto. Yan. Kayamanan. Verse 15 of Matthew 25. At ang isa'y, 14 muna. 14. Sapagkat tulad sa isang tao na nang paroroon sa ibang lupain ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanilang kanyang mga pag-aari. Ito yung tinatawag na stewardship. Pinagkatiwalaan itong mga katiwala o stewards ng kanilang Panginoon. 15. At ang isa'y binigyan niya ng 5 talento. Ang isa'y 2. At ang isa'y 1. Ayan. Hindi pare-parehas, Hindi pantay-pantay. May 5, may 2, may 1. Bakit? Sa bawat isa'y ayon sa kani-kanyang kaya.
Yun, ang dahilan. Bigyan ka naman ng 5, hindi mo naman kaya. Hindi mo naman mapapangalagaan, hindi mo naman mapapangatawan. Tama na yung isa. Pagbutihin mo yun. Isa na nga lang na ibigay sa'yo, hindi mo pa pinagbubuti. Huwag ganon. Yan. Ganun talaga. Ayon sa kani-kanyang kaya. Kanina, sa Efeso, nabasa natin, binigay ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Ayon sa sukat. So, Diyos ang nagsukat niyan. Diyos ang nakakalam kung ilang kaloob o gift ang ibibigay o ibinigay sa iyo. At siya yumaon sa kanyang paglalakbay. 16. Ang tumanggap ng 5 talento, pagdakay yumaon at ipinangalakal. Ayun, gagamitin. Ipangangalakal niya ang mga yaon at siya'y nakinabang ng 5 pang talento. Palibasa, ito'y pera, yun yung kanyang ipinuhuna, ipinang negosyo para tumubo. Pero hindi yan yung sinabi nating spiritual gift na inininegosyo, no? Hindi. Yung pagtubo sa spiritual gift, yun yung bunga ng ministeryo na lahat dapat makinabang. At ito namang talentong ito na tubo, hindi naman yan para sa servant, para din yan sa Panginoon. Pagbalik ng Panginoon, sisingilin yan. 17, sa gayunding paraan ng tumanggap ng 2 ay nakinabang ng ibang 2 pa. Wow. So yung 5, tumubo ng 5, yung 2, tumubo ng 2. Ay yung isa, anong ginawa? 18, datapat ang tumanggap ng isa ay yumaon at humukay sa lupa at itinagong sa lapik ng kanyang Panginoon. Kaya, walang tubo. In other words, hindi po ginamit, hindi pinangalakan. Hindi niya in-stir up yung gift na ibinigay sa kanya ng kanyang Panginoon. Yan ang masaklap. Ngayon, mga kapatid, nalaman natin, bawat kaanib ng iglesia may gift. Kung hindi mo pa alam, alamin mo. Kaya nga natin tinuturo to . May gift ka. Kung hindi mo pa alam, alamin mo. Ngayon, pag nalaman mo kung ano yon, gamitin mo yan. Gamitin mo para sa kapakinabangan ng katawan na walang iba kundi ang iglesia. At para sa kapurihan at kalwalatian ng Panginoon na nagbigay sa iyo ng spiritual gift. Dahil kung hindi, magbibigay sulit ka sa Panginoon. Katulad ka nito, ibinaon lang sa lupa, walang ginawa. Inupuan lang. Lumipas ang maraming panahon hanggang sa dumating yung Panginoon, eto na yung Panginoon, maniningil na sa kanila. Kung itutuloy niyo yung basa, yung 5, nagsulit sa kanyang Panginoon, Panginoon, binigay niyo po ako ng 5 talento. Ito po, tumubo ng 5. Natuwa ang kanyang Panginoon at ang sabi sa kanya, ikaw na mabuting katiwala, the good and faithful servant. At ginantimpalahan siya ng Panginoon. Ganon din yung 2, kahit 2, parehas lang yung sinabi. Kung ano yung sinabi dun sa 5 nakatanggap, parehas din ang papuri doon sa 2. Walang pagkakaiba. Ang sabi niya doon sa 2, ikaw na tapat at mabuting alipin, thou good and faithful servant, nagpakatapat ka sa kakaunti, pumasok ka sa kaligayahan ng iyong Panginoon. The same praise, the same commendation. Hindi yung 5 ay mas pinuri niya kaysa doon sa 2. Hindi. Walang ganun sa Panginoon. Pantay ang trato. Ang problema, itong isa. Iisa na nga lang ang ibinigay sa kanya, hindi pa pinagbuti. Nagalit ang Panginoon. Sinumpa, pinarusahan. Iisa na nga lang binigay ko sa iyo, hindi mo pa ginamit. Hindi ka na nga mahirapan, isa lang nga isusulit mo, hindi ka tulad ng 5. 5 ang sinulit, yung 2, ikaw, isa na lang. Iisa na nga lang, hindi mo pa pinagbuti. Kita nyo kahit isa lang yan, kailangan gamitin yan. Kailangan mapakinabangan yan. Okay? So nakita natin, nagbigay ang Panginoon ng mga kaloob. Iba't iba. May 5, may 2, may 1. Walang 0. Wala. Kaya wag, sino man dito magdadala, wala naman akong kakayahan . No?
Sino sabi sa iyo? Di sana hindi ka na idinagdag ng Panginoon dito kung wala kang kakayahan. Kasi pag wala kang kakayahan, wala kang silbi. Katulad ng katawan mo, di ba? Lahat ng sangkap may silbi yan, kahit maliit lang yan eh. See? Kaya nga nilagay yan ng Panginoon dyan, may silbi yan. Ganun din sa iglesia. May silbi yan. Kaya kahit na isa lang, huwag mong sasabihin, wala akong silbi, isa lang binigay sa akin. Sana mas marami, para mas marami akong magawa. Marunong ka pa sa Panginoon. Siyang nakakalam. Ang gawin mo, magpakatapat ka. Kahit isa yan. Alright. Pangalawa, tingnan natin ang source ng mga kaloob na ito. Ang mga source na kaloob na ito ay ang banal na Espiritu. Una, nakita natin, bawat kaanib ng katawan ni Kristo ay binigyan ng isa o higit pa sa isa na kaloob. Pangalawa, ang pinagmulan ng mga kaloob na ito ay ang banal na Espiritu. Pumunta na tayo sa ating teksto, unang Korinto, Kabanata 12. 1 Corinthians chapter 12. Yan. Tingnan niyo ang talatang 4. Ngayon may iba't ibang mga kaloob. Datapot iisang Espiritu. Bagamat ang mga kaloob iba't iba, isa lang pinanggalingan yan, the Holy Spirit. Wala nang iba. Verse 7. Talon tayo sa verse 7. Datapot sa bawat isa ay ibinigay ang paghahayag, ayan, ng Espiritu. See? Verse 8, sapagkat sa isa sa pamagitan ng Espiritu ay ibinibigay ang salita ng karunungan bilang halimbawa. Verse 11, talon tayo sa verse 11. Datapot ang lahat ng ito'y ginagawa ng isa at ng gayon ding Espiritu. So mula sa mga talatang yan, nakita natin ang banal na Espiritu ang pinagmumulan ng mga kaloob na espiritual. Ang banal na Espiritu po ang may akda at nagbibigay ng lahat ayon sa gusto niya. Severally, sabi diyan, as He wills. Ibinibigay to every man severally as He will. Na ibinabahagi, talatang 11, sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. Bakit tumanggap yung isa ng 5? Bakit yung isa tumanggap ng 2? Bakit yung isa? Ang sagot, ayun ang kanyang ibig. Tutol? Tututol ka? Kaya questionin mo ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu? Tanggapin. Yun ang kaloob. Kita nyo? Magkakaiba. Iba't iba eh. So nakita natin mga kapatid na lahat yan galing sa Banal na Espiritu. Ang maliit na kaloob, ang pinakamaliit na antas na mga ito ay nagmumula sa Espiritu ng Diyos. Gayon din ang mga mas malalaki at dakila. Maliit man o malaki, galing yan sa Holy Spirit. Lahat ng kaloob ay bumukal yan mula sa free grace at goodwill at good pleasure ng Diyos. At hindi po ito utang dahil sa merito na ginawa ng tao. Grace yan. Biyaya sa makatwid. Yaong may pinakamalaking bahagi sa kanila na nakatanggap ng pinakamalaki o pinakamaraming kaloob, hindi dapat magmayabang. Hindi dapat magmalaki. Hindi dapat niya ipangalandakan at ipagmayabang ang nakuha niya. Hindi siya dapat magmayabang sa kanyang sarili o magmayabang dahil sa mga ito. At yun namang may pinakamaliit na sukat ay dapat maging kontento at magpasalamat. At huwag mahihiya. Huwag ismulin. Never mong gawin yan. Dahil yan, galing sa Banal na Espiritu, pahalagahan mo yan. Huwag mong gayahin yung taong tamad na naghukay, binaon lang, walang ginawa. Kaya sa Iglesia ng Panginoon, walang inggitan. Walang inggitan. Huwag ka mainggit sa isang kapatid na palagi siya yung may nagagawa, tapos ikaw wala. Kasi nga, tamad. Ayaw mong gumawa.
May magagawa ka. Nakita naman natin magkakaiba, diversities of spiritual gifts yan eh. Ayon yan sa sovereign pleasure ng Diyos. Kasi mayroong mga ganito eh. Kakaingit naman si kapatid na ang daming natutulungan. Marami siyang nabibigyan. Siya yung binigyan ng kakayang makapagbigay eh. Huwag ka maingit doon. Hanapin mo kung ano yung binigay sa'yo. Naunawa natin. At yun ang pagbutihin mo. Kasi iba-iba yan. At kaya yan, iba-iba kasi may iba't ibang gamit yan. Katulad nito, hindi pwede ito magselos kasi siya ay hinliliit na daliri at magseselos sa mata. Mabuti pa si mata. Dami nakikita. Gusto ko rin may makita ako. Ano ba ng silbi ko? Tityakin natin mga kapatid, hindi nagkamali ang Diyos. Kung ba't niya nilagay ito, ba't ganyan siya kaliit, may silbi yan. Iba nga, ginagawang panghinunul yan. Ulangot. Na hindi magagawa ni mata. O, kita nyo? Diba? Ganun po yan eh. Kanya-kanyang function lang yan. Pero may purpose yan. May silbi yan. That's the point. Bawat isa ay may silbi. Tandaan mo yan, kapatid. Huwag mong sasabing wala kang silbi. Ikaw lang nag-iisip niyan. Kaya nga gamitin mo para may silbi ka. Ikaw rin ang may kasalanan eh, kaya walang silbi. Tamad eh. Ayaw mag-function. You see? Kaya dapat alamin mo kung ano yung kaloob ng Diyos sa'yo. Alamin mo, meron ka niyan. Meron yan. Hindi pwedeng wala. Okay? Kaya sa church, walang inggitan. Walang kompetisyon. Masama yan. Walang payabangan na maraming nagawa. At sino mang maliit lang ang natanggap, wag yung bang naawa sa sarili, nagkakaroon ng self-pity, na feeling niya wala siyang silbi sa church. Ano ba naman, kapatid? Gumising ka. May papel ka. Kaya kayo dinagdag ng Diyos sa iglesia, may papel kang gagampanan. Alamin mo yon. Pagbutihin mo, pag natuklasan mo, gamitin mo yan. Kaya nga stir up the gift. Ayan. Kaya, may mga nakatanggap ng maraming kaloob, ang ilan naman ay kaunti. Walang sino man ang nakatanggap ng lahat. Walang pinakyaw niya na lahat. Walang ganon. At walang sino man ang hindi nakatanggap kahit isa. Kundi, lahat ay may natanggap, bagamat hindi pare-pareho. I hope na intindihan niyo mga kapatid. Para magkaroon tayo dito ng tamang kaisipan pag tayo'y maglilingkod sa Panginoon. Huwag natin gagayahin ibang mga simbahan, payabangan, pagalingan. Huwag ganon. Lalo na yung mga maraming nagagawa sa church. Lalo na yung mga nakakapagbigay financially, kayayabang. Gusto nila sila hari sa simbahan. Gusto nila sila masusunod. Kahit pastor, pwede lang paikutin. Pastor, ingat-ingat sa preaching. Huwag mo akong patatamaan. Sige, wala ka support. Ingat-ingat sa mga sinasabi mo, ha? Tirahin mo na ibang mga miyembro, wag ako. Sige ka, magugutom ka. Yabang ano? Tapos pagka may mga nadala, ganun mga Armenian eh, pag kami nadalang mga kaluluwa o ako nagdala niya, yan. Pinagmamayabang na. Kita mo yan? Ito, basahin natin. Unang Korinto, Kabanata 4. Huwag ganyan ang attitude. Kung alam natin kung kanino galing ang kakayahan natin, tanda natin, kakayahan ang pinag-usapan ha, abilidad. Yan tao pagka nagkaroon ng abilidad, yumayabang na eh. Saan galing yan? Banal na Espiritu. Kaya, kung yan ay galing sa Diyos, sabi dito ni Pablo 4:7 ng unang Korinto, sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi? Kadalasan sa mga churches, katangi-tangi yung miyembro. Kaya sabi ni Pablo, sino ang gumawa na ikaw ay matangi? At anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ngunit kung tinanggap mo,
ay bakit mo ipinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? Basahin ko sa ibang salin. Wala. Sa ibang salin, sa Tagalog. Ayan, sabi rito, sapagkat sino ang nakakakita ng kaibahan mo? Sino nakakita ng kaibahan mo? Kakaiba ka? Sa mga miyembro ng church? At ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? Kung meron kang kakayahan, abilidad, saan galing yan? Di ba tinanggap mo lang yan? Kasi bigay yan. Sino nagbigay? Banal na Espiritu. O ngayon, kung tinanggap mo, ay bakit kung tinanggap mo bakit mo ipinagmamalaki na parang hindi mo tinanggap? Naangkin mo na, kala mo galing sa iyo yan, ha? You see? Na pwedeng bawiin yan ng Diyos. Kaya ang Diyos pa naman galit sa mayayabang. Sa nagmamalaki, nagmamataas, nagmamapuri. Kalaban ng Diyos yan, babagsak ng Diyos yan. Galit ang Diyos sa mga mapagmalaki, mapagmataas, sa mga mayayabang, sa mga palalo. At binibigyan ng Diyos ang mga mapagpakumbaba ng biyaya. God giveth grace to the humble. So dapat, tanda natin yan. Huwag tayong magmayabang, huwag tayong magmalaki sa church. Pangatlo, diversities of spiritual gifts. Sa pagmumudmod o paggawad ng mga spiritual gifts, dalawang klase yan. Dalawa sa Bible. Una, yung tinatawag na extraordinary or temporal gifts. At ikalawa, yung tinatawag na ordinary or permanent gifts. Unahin muna natin yung extraordinary and temporal. Pag sinabing temporal, pansamantala lang yan. Ibig sabihin, mawawala din. Hindi tatagal yung mga ganyang kaloob. Mababasa natin yan sa 1 Korinto, Kabanata 12. Punta tayo doon. 1 Korinto, Kabanata 12. Yan. Mula talatang 1 hanggang talatang 11, andyan ang spiritual gifts. Basahin natin. Verse 4, may iba't ibang uri ng mga kaloob, subalit iisang Espiritu. At may iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit iisang Panginoon. Ngayon, ang tinatalakay natin, diversities of spiritual gifts. Next Sunday, tatalakay natin diversities of ministries. Iba't ibang paglilingkod. Hindi lahat pastor. At kung hindi ka pastor, wala ka na magagawa. May iba si pastor, ang dami nagagawa. May inggit ka. Hindi ganon. That's the point. Bakit? Ang ministeryo lang ba, ang paglilingkod, nasa pagpapastor? O kaya, diakono? At yung mga miyembro, wala na. Aatin-atin na lang, uupo na lang, makikinig na, walang gagawin? Ba, hindi ganon. Bawat isa sa atin may function. Unawan nyo? Ang nangyari kasi sa mga simbahan, one-man show. Puro si pastor lahat. Huwag ganoon. Dapat lahat kikilos, lahat gagawa. So, ang punto natin ganito. Pag nalaman mo kung ano ang iyong spiritual na kaloob, malalaman mo kung ano ang iyong ministeryo. That's the point. See? Kung saan ka bagay, o saan ka inilagay ng Panginoon. Yung paglilingkod. Anong klaseng paglilingkod ang nauukol para sa iyo? That's the point. Alamin mo kung ano ang iyong spiritual na kaloob. Pag nalaman mo, malalaman mo kung anong uring paglilingkod ka gagamitin ng Panginoon. Kung saang paglilingkod ka gagamitin ng Panginoon. Yun ho yun. Nakita niyo? Dapat lahat gagawa. Ba, hindi lang si pastor. Ano yun? One-man show?
Nangyayari tuloy sa mga simbahan, akala nila yung iglesia pag-aari ni pastor. Kasi puro lang si pastor. Mali! Hindi ganyan. Dapat lahat ng kaanib, tulong-tulong. May function. You see? Katulad din ng katawan. Hindi puro si mata. O kaya hindi puro si ulo. Dapat kikilos din si kamay, si binti, si paa, si tenga. Lahat magpa-function. Nakuha nyo? Nanuha nyo? At hindi puro si pastor. Ang pasanin, kay pastor na lang. Si pastor na lang ang magso-soul winning o kaya mag-evangelize, si pastor na lang ang magtuturo. Paano iba? Na may kakayahan namang magturo, hindi pwede magturo. That's the point. Si pastor na lang ang laging aagapay sa mga miyembro na may sakit. Bakit yung iba? Hindi ba kaya yon? Tumulong sa mga may sakit, tumulong sa mga walang kakayahan. Baka ikaw meron kang ganong kakayahan. Gamitin mo yun. Nakuha nyo? Hindi puro si pastor. Ganyan dapat sa church, mga kapatid. Ito yung pagka lahat nag-function, di ang ganda. Ang makikinabang iglesia. Parang orchestra yan eh. Kanina, katawan. Tingnan naman natin ang orchestra. Di ba sa orchestra, iba't iba instrumento. May gitara, may tambol, may piano, may trumpeta. Kita nyo, kanya-kanya sila ng paggamit ng instrumento. At pagka sabay-sabay na pinatugtog yan, ayon sa nota, ayon sa musika, ano ang idinudulot? Ano ibinibigay? Magandang musika. You see? Minsan si tambol pagka nanonood ako ng ganyan, orchestra, tutugtog. Si tambol minsan lang nagpapatugtog. Minsan sa bandang huli na lang. Boom. Pero mahalaga siya. Kahit sa ending na lang siya binibira. Gumaganda ang musika. Minsan pa ganun-ganun. At hindi palaging ganyan. May tamang lugar si tambol. May tamang lugar din si batingting. May tamang lugar din o oras si pompiang. Hindi yung umpisa ng tugtog, pompiang ng pompiang. Pangit, maingay. May tama siyang timing. Kung kailan siya papasok. Di ba? Naobserbahan yun? Kasi kagaganda yan ng orkestra at tugtugin. Ganyan sa iglesia. Mag-function ka lang, gaganda. Pag hindi ka nag-function pilay, may problema sa katawan ni Kristo. Isa lang ang hindi mag-function, magkakaroon ng problema. Katulad din ng katawan. O katulad ng aking mata, 2 mata ko, isa na lang nagpa-function. Ang hirap. You see? Malapit na rin mawala yung isa. Darating araw, parehas na, wala. Huwag naman sana lobby ng Panginoon. Kita nyo, paano pa ako makakagawa niya ng kumpleto pagka ganun, di ba? Kaya bawat sangkap, mahalaga. Kaya kapatid, mahalaga ka. Huwag mo isiping wala kang silbi, paupupo ka na lang, wala kang gagawin. Makikinig ka na lang. Hindi ganun. Ang nakadesenyo sa iyo. So ito yung mga extraordinary or temporal gifts. Itong mga gifts na ito, mga kapatid, pwede nating bigyang kahulugan bilang pansamantala, supernatural intervention ng natural laws, na ito'y ginawad ng banal na espiritu, kung saan ang kanyang presensya ay nag-aanyaya at ina-accommodate. Individually, each gift is defined as follows. Number 1, basahin natin talatang 6, tuloy na natin ang basa. May iba't ibang uri ng gawain. So, iba't ibang kaloob, iba't ibang paglilingkod. Pangatlo, iba't ibang gawain. Subalit, isang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. 7, subalit sa bawat isa ay ibinigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng
lahat. Sa English, verse 8. Verse 8. Sa isa ay binigay, ito na yung mga kaloob. Sa verse 8 nagsimula. Sa isa ay binigay sa pamamagitan ng Espiritu ang salita ng karunungan. Sa English, word of wisdom. Ano itong word of wisdom? Kakayahang makapagsalita ng may karunungan. May karunungan na may paliwanag ang napakagandang plano ng katubusan sa pamamagitan ng kapanganakan, paghihirap, kamatayan, muling pagkabuhay ni Jesucristo. At kasama na ang lahat ng iba pang malalalim, mahiwaga, at dakilang doktrina ng Ebanghelyo. Na ang kaalaman ay partikular na ibinigay sa mga apostol noong una. Sila yung unang binigyan yan, mga apostol. Na may unang katungkulan o ministeryo sa iglesia sa pamagitan ng Espiritu ng karunungan at kung saan sila ay may kakayahang ipaliwanag itong mga katuruan, doktrina o aral ng malinaw sa pangunawa ng mga tao. Yan ang ibig sabihin ng word of wisdom. Pangalawa, word of knowledge. At sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon sa gayunding espiritu. Alinman sa knowledge, ibig sabihin ng future events. Alam na nila yung future. Hindi pa nangyayari, alam na nila. Kasi binigyan sila ng word of knowledge. O isang universal na kaalaman ng banal na kasulatan ng katotohanan. Naintindihan nila. At ang mga doktrinang nakapaloob sa mga ito ng buong pag-iisip at kalooban ng Diyos doon. At itong ganitong kakayahan ay ibinigay sa mga propeta. Una, mga apostol. Then mga propeta. Ang pangalawang katungkulan ng iglesia. Kasi sumunod sa mga apostol, mga propeta. Yan. Sa pamagitan ng Banal na Espiritu na siyang espiritu ng propesiya. Palibasa ang Espiritu Santo ay spirit of prophecy. At kung saan idinidikta ang mga sulat ng propeta. Sa makatuwid, ang propeta ang pinakamahusay na tagapagpaliwanag ng mga kaganapang mangyayari sa hinaharap. At siya lamang ang maaaring humantong sa tunay na kaalaman tungkol doon. Pangatlong kaloob, talatang 9. Sa iba'y pananampalataya sa pamamagitan ng gayunding espiritu. Anong pananampalataya ito? Pananampalatayang makagawa ng mga himala. O isang pananampalataya sa banal na kapangyarihan at pangako. Kung saan sila ay nagkaroon ng kakayahang. Meron silang kakayahang magtiwala sa Diyos, sa anumang kagipitan. At magpatuloy sa kanilang tungkulin. At inaangkin at ipinapahayag ang mga katotohanan ni Kristo, anuman ang kahirapan o panganib. Ito yung faith to work miracles. Nagaya ng sinabi ng Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad sa Matthew chapter 17 verse 20. Basahin natin ang Mateo 17 talatang 20. Ang binigyan ng ganitong uri ng pananampalataya, mga kapatid, ganito ang kanilang kayang gawin. Tingnan natin, Mateo 17:20. Tingnan nyo kaya nilang gawin. At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakuntian ng inyong pananampalataya. So, nirebuke ng Panginoon yung kanyang mga alagad dahil sa kakuntian ng kanilang pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa. Gano'n ba kalaki butil ng mustasa? Maliit pa yan sa mas maliit pa kaysa sa butil ng bigas. Biro nyo, ganyan lang ang pananampalataya, kasing laki ng butil ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka. Mula rito hanggang doon. At ito'y lilipat
at sa inyo hindi may pangyayari. Nakita niyo? Kasi ang problema dito, ang konteksto nito, yung mga alagad ng Panginoon, hindi nila mapalayas yung demonyo. May demonyo kasi na inalihan ng isang tao, hindi nila mapalayas. Nagalit ang Panginoon. Ang hina kasi ng pananampalataya nyo, kakaunti. Yeah. Ngayon, pagka kayo may ganitong pananampalataya, kaya nyo palayasin yan. Eh, saan magagaling to? Ay, di kaloob ng Diyos. Lucas 17:6. Luke naman. Luke 17:6. Lucas 17:6. At sinabi ng Panginoon, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng isang butil ng binhi ng mustasa, sasabihin nyo sa puno ng sikomorong ito, magbunot ka at matanim ka sa dagat at kayo'y tatalimahin. So nakita natin ano ito, faith to do miracles. Kaya ang mga alagad noon, mga apostol, nakakapagpalay silang demonyo, nakakabuhay ng patay, nakakapagpagaling. Yun yung ibig sabihin dito ng Panginoon. Yung natural laws, they went beyond. They were able to go beyond natural laws. Kasi nga supernatural gifts ang tinataglay nila. Naunawaan nyo? Ngayon pa kaya mayroon pang ganyan pananampalataya? Wala na. Kasi binigay lang yan sa mga apostol at sa mga sumunod sa kanila. Pagkatapos noon, wala. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Next, balik tayo. Sa ating teksto, 1 Corinthians, tayo po ay nasa talatang 9. Ano? Ayan. Talatang 9. At sa iba'y mga kaloob ng pagpapagaling. Ayan. Gifts of healing. Sa pamamagitan ng isang espiritu, supernatural na kakayahang magpagaling agad ang mga may sakit. Agad yan ha, agad. Hindi yung obserbahan mo pa, under observation. At saka pagka gumaling, talagang kahit suriin mo, walang duda, magaling talaga. Hindi katulad ngayon, mga nagpapanggap na nagkukunwari na sila ay may kakayahang magpagaling, magdududa ka eh. Talaga bang pila yan? Baka umarte lang yan. Merong binuhay daw, patay na raw yon, binuhay. Yung binuhay, magtataka, talaga mapatayan o nagkunwari lang na patayan? Ito talaga, pagka pinagaling, suriin mo pa, imbestigahan mo pa, talagang gumaling. Yo. Kaya mga nagpapanggap na yan, ako, hindi totoo yan, huwag kayo maniwala sa mga yan, mga peke yan, ang tawag natin dyan, fake, hindi faith healers, fake healers. Wala na yan. Binigay lang yan sa mga alagad at sa mga sumunod sa kanila. Magtataka kayo nung panahon ng COVID, nasaan na yung mga yan? Diba? Kung talagang may kapangyarihan silang magpagaling, ba't di sila nagpuntahan sa ospital? Marami doon, di ba, noon? Kasi nagtago din, natakot. Baka mahawaan din silang COVID. Di ba? Akala mo, gagaling eh. Peke naman. Puro palabas lang sa kanilang mga simbahan, sa mga entablado, pakita lang, palabas. Hindi genuine. Huwag kayo maniniwala sa mga yan, mga peke yan. Okay. Working of miracles ang sunod. Tuloy natin. Verse 10, sa iba'y ang paggawa ng mga himala. Ayan. Ang bisa ng mga kapangyarihan. Tulad ng pagbangon ng patay. Yan talaga, ang himala. Sige nga, subukan nila buhayin ng mga patay sa ospital, sa mga namatay na sa morgue. Tingnan natin kung kaya nila. Ang hirap sa mga yan, mag-iimbita ng mga may sakit sa kanilang kongregasyon. Bakit hindi sila magpunta doon? Nakita niyo ba si Jesus Christ nag-imbita
ng mga may sakit. Yung mga may sakit nagpuntahan. At hindi tinanggihan. Lahat, simula umaga hanggang gabi, walang may sakit ang hindi gumaling. Nung sila'y pinagaling ni Jesus Christ. Ito sa mga peking ito, namimili pa eh. Kung talaga nakapagpagaling, sila na magpunta, di ba? Magbahay-bahay na sila. Hindi yung palabas talaga eh. Mag-iimbita pa, punta kayo dito, makakasaksi kayo ng kagalingan, healing, miracle crusade. Ina-anunsyo pa eh. Jesus Christ, di naman nag-announce eh. Ayan, no? Mga peke, mga hindi totoo yan. Panluloko lang yan, panliling lang sa mga tao. Noon, ang mga patay, nabubuhay, ang mga paningin, na ibabalik, paningin ng mga bulag, na ibabalik, ang mga pipi nakapagsalita, ang bingi nakakadinig, ang mga pilay, nagagamit ang kanilang mga paamuli. Diba? Kasama din dito ang pambihirang kapangyarihan na taglay ng mga apostol sa pagpaparusa sa mga nagkasala tulad ng pagtumba kay Ananias at Sapphira ni Pedro, ang pagbibigay ng taong makasalanan tulad ni Himeneo at Alejandro kay Satanas. May kapangyarihan silang ganon sa pamagitan ng parehong apostol. Next, prophecy. Ayan, propesya. Sa iba'y propesya. Ito yung kakayahang manghula ng mga pangyayari sa hinaharap na mas karaniwang kahulugan ng propesya. O kaya'y kakayahang ipaliwanag ang banal na kasulatan sa pamagitan ng isang kakaibang kaloob ng Espiritu. Sunod, pangpito. Sa iba'y ang pagkilala sa mga espiritu. Ito yung kapangyarihan ng pagsisiyasat sa mga lihim ng puso. Yan. Ng pag-alam kung ano ang layunin ng isang tao, nalalaman yun. Kung ano yung pananaw, kung ano yung damdamin ng isang tao. Sa makatwid, ito ay kapangyarihang makilala ang tunay at huwad ng mga apostol at propeta. O kaya'y makilala ang tunay at panloob ng mga kwalifikasyon ng sinuman tao para sa isang katungkulan. Nadi-discern yun. Ang tawag niyan ay spiritual discernment. Yeah. Katulad nung na-discern ni Pedro na si Simeon na salamangkero. Hindi tama ang kanyang puso. Hindi tama ang kanyang puso. Gusto niyang bilhin ang banal na espiritu para daw yung mapatungan niya ng kanyang kamay, bababaan din ng banal na espiritu. Ang mahawakan niya gagaling. Na-discern ni Pedro na yung taong yun, hindi totoong mananampalataya. Na hindi na-discern ni Felipe. Kasi nabautismo ni Felipe yun eh. Sumampalataya, nabautismo ni Felipe. Kaya walang spiritual discernment si Felipe, pero si Pedro meron. Sabi ni Pedro, ikaw, thou art in the gall of bitterness. Ikaw ay nasa mapait na abdo. Masama ka, na-discern ni Pedro, masamang tao. Si Simon, na salamangkero. Na-discern din ni Pedro na si Ananias, yung mag-asawa, at Sapphira, nagsisinungaling. Pinalabas nila na yung naibenta nilang mga ari-arian nila, yun na yung kabuuan. Pero nangungupit sila eh. Hindi nila binigay lahat. Pero pinalabas ng mag-asawa, yun na raw yung lahat. Naalaman ni Pedro yun. Nagsisinungaling sila sa banal na espiritu. Ano nangyari? Bumulagta yung dalawa. Patay. Yun, meron silang discerning spirits. Natatalos nila, nalalaman nila kung anong nilalaman ng puso ng tao. Ano motibo, ano layunin, ano pananaw, ano damdamin. May ganun silang kakayahan. Ngayon, kinokopya yan ng mga bulang pastor. Kunyari, nalalaman. Huwag kayo maniwala sa mga yan. Mga impostor yan, mga peke yan. And then next, sa iba'y ang iba't ibang wika. Ayun, different kinds of tongues. Ito yung kakayahang makapagsalita ng lahat ng uri ng mga wika.
na hindi nila kailanman natutunan, hindi pinag-aralan, o kaya'y naunawaan at nakasanayan para may pangaral ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. At yun ay sa Acts chapter 2, nakapagsalita ang mga apostol ng iba't ibang wika na naintindihan ng mga nakapakinig. Naintindihan nila. And then panghuli, pagpapaliwanag ng mga wika. At sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. Ito yung supernatural na interpretasyon ng isang mensahe sa mga wika na naintindihan. Ang mga wika sa naintindihan na wika ng mga nakikinig. Hindi lang ito translation ng wika, kundi interpretasyon ng wika. Ngayon, lahat ng mga kaloob na yan, mga kapatid, pansamantala lang yan. Nawala lahat yan nung nawala na rin ang mga apostol at mga propeta. Sa Efeso, Kabanata 4, ganito ang ating mababasa. Ephesians chapter 4, verse 11, 4:11 at 12, Efeso 4. At pinagkaluban niya ang mga iba na maging mga apostol. Ayan. Halos lahat ng mga apostol, mga kapatid, may ganong kaloob na nabasa natin. Halos lahat, pero hindi naman lahat. At ang mga iba'y propeta, yon. Kasunod ng mga apostol, propeta. At ang mga iba'y ebanghelista. At ang mga iba'y pastor. At mga guro. Pagdating sa mga pastor, guro, wala na. Wala na. At saka mapapansin nyo, mga kapatid, ang mga apostol, propeta, ebanghelista, pansamantala lang. After nila, ang sumunod na pastor at mga guro. Ang mga apostol, walang qualification. Mga propeta, walang qualification. Evangelist, walang qualification. Pero pagdating sa pastor, may qualification na. Sa 1 Timothy chapter 3, a bishop then must be blameless, a husband of one wife, etc., etc. Bakit na nilagyan ng Diyos ang pastor at diakono ng qualification? Ang sagot, sapagkat ang nature ng kanilang office ay permanent na. Samantalang nature ng office ng apostle at prophets, temporary lang. You see? Dahil ang magiging opisyalis na ng iglesia, pastor. At hindi lahat pwede magpastor. Pag hindi nakapasa sa qualification, disqualified. Kaya hanggang ngayon, pastor, guro, at diakono. You see? Kaya temporal, lahat yan, mawawala ho yan. Ngayon, ito naman yung mga ordinary or permanent gifts. Romans chapter 12. Next Sunday, itong ating tatalakayin. Romans chapter 12. Verse 6. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula ay mga hula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Itong panghuhulang ito, mga kapatid, mas lamang dito yung pagpapaliwanag ng salita ng Diyos at pangangaral, yon. Kaysa doon sa sinasabi ko na yung mangyayari sa future. Magkaiba yan. Okay? Yung nagsasabi no kung ano mangyayari sa hinarap, tapos na yon. Kasi naisulat na sa Biblia lahat ng mangyayari sa hinaharap. Nung meron na tayong scripture, hindi na natin kailangan yan. Nakasulat na eh. Nanuha natin. Next, 7. O kung ministeryo, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. O ang umaaral ay sa kanyang pag-aral. Ang namibigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno o leadership ay magsikap. Ang nahabag ay magsaya. Yan ang mga spiritual gifts. Ito pa. Last. 1 Peter chapter 4. Verse 10. 1 Peter 4:10 to 11.
Ito ang sabi, na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Ano yon? Na kung ang sino may nagsasalita ay gaya ng mga aral ng Diyos. Kung ang sino man ay nangangasiwa ay gaya ng sa kalakasang ibinigay ng Diyos. Upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo na sa kanyang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman siya nawa. Next Sunday, tatalakayin natin yan isa-isa. Ito yung mga ordinary, kasi yung una, supernatural talaga eh. May mga kababalaghan eh. May mga milagro. Ito, pangkaraniwan. Yung una, pansamantala. Ito, permanente na. Now, anong purpose nito? Bakit nagkaloob ang Diyos ng iba't ibang mga kaloob? Para sa ikatitibay at ikatatatag ng iglesia ng Panginoon. For the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Ang mga espiritual na kaloob ay binigay ng Banal na Espiritu para sa ikatatatag, ikatitibay ng iglesia ng Panginoong Hesus. Kaya nga dahil dito, ang lahat ng mga kaanib ay dapat gumanap ng aktibong papel o bahagi sa pagpapaunlad at pagsulong ng ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Lahat ay tinawag at nasangkapan o na-equip para makibahagi sa gawain ng ministeryo. Lahat pinagkalooban upang ang lahat ay makapag-ambag sa layunin ni Kristo bilang pasasalamat sa Kanya sa lahat ng Kanyang ginawa para sa atin. Kaya nga sa paggawa ng mga kaloob na ito mga kapatid, nakatagpo rin tayo ng katuparan sa buhay. Diyan mo makikita, diyan mo maintindihan kung ano ang halaga mo. Yung sense of worth mo sa church at sa ministeryo. Tanungin ko kayo, tanungin kita, bakit ka nabubuhay sa mundong ito? Anong silbi mo? Anong purpose? Bakit? Hindi ba tayo ay niligtas na ng Panginoon? Hindi na tayo nabubuhay para sa sarili natin, di ba? Kung hindi na tayo nabubuhay para sa sarili natin, para kanino tayo nabubuhay? Tanungin mo yan, sarili mo. Anong silbi mo? Anong halaga mo? Alam mo ba? Anong mission mo? Yun. Dapat alam mo yan. Kasi diyan ka tinawag ng Panginoon. Kaya para malaman mo kung anong silbi mo, halaga mo, mission mo, alamin mo kung ano yung kakayahang ibinigay sa iyo ng Panginoon, gamitin mo yun. Doon mo malalaman kung ano ang iyong ministeryo, paglilingkod. Kaya sa pamagitan ng mga kaloob na ito, nakatagpo rin tayo ng katuparan sa buhay sa pamamagitan ng ating paggawa para sa ating Panginoong Hesus. Kaya tungkulin ng mga pinuno ng iglesia na tumulong, na patatagin at pagtibayin ang mga banal sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga aral sa kanilang buhay as a whole, para nang sa ganun higit silang maging kasangkapan para sa ministeryo kung saan sila ay tinawag ng Diyos. Ang layunin o ang nilayong resulta ng mga espiritual na kaloob ay para ang iglesia sa kabuuan ay lumago na pinalalakas sa pamamagitan ng pinagsamang supply o tulong ng bawat miyembro ng katawan ni Kristo. Sa ating pagtatapos, ito ang mga dakilang katotohanan ang ating natuklasan. Unang katotohanan, there are many different gifts. There are many diversities or different gifts. Ang pagkakaiba ng mga kaloob, batay yan sa biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. Pangalawang katotohanan, it is expected from us that the gift or gifts we have received must be utilized. Must be used. Gamitin mo yan. Huwag mong pababayaan.
Gaya ng sinabi ni Pablo kay Timoteo, huwag mong pababayaan. Huwag mong pabayaan ang mga kaloob na binigay sa iyo. Pangatlong katotohanan, each believer as a member of Christ's body must function accordingly in the church. Use your gifts. Stir up the gift that is in you para makinabang ang iglesia. Parang iglesia, lumago, ma-equip, sumulong. Nang sa ganon, matupad natin ang habilin sa atin ng Panginoon. Umayo tayo, isulong natin ang kanyang kaharian habang tayo nabubuhay dito sa lupa. May mga tungkulin tayo mga kapatid, huwag natin pababayaan yan, mananagot tayo sa Panginoon, magbibigay sulit tayo sa Panginoon pag pinabayaan natin yan. So, ito ang ating natutunan. Tuklasin mo ang iyong mga kaloob na espiritual. Number 1. Pangalawa, unawain mo kung ano ang iyong kaloob na espiritual. Pag-aralan mo kung ano yun, unawain mo, intindihin mo yun. Paghusayan mo yan, i-develop mo yan, gamitin mo. At pangatlo, yun na nga, engage in your spiritual gift or exercise your spiritual gift. May God bless the message. Sa ating pong mga puso, tayo po'y manalangin. Banal naming Diyos na makapangyarihan dakila, salamat sa iyong mensahe na ipinayag sa amin. Dalangin namin, Panginoong Diyos, naging hamon ko ito sa lahat ng mga nakinig. Sana'y maintindihan nila kung gaano ka halaga at privilege ang bawat isa na maging kaanib at kabahagi ng katawan ng Panginoon Kristo na walang iba kundi ang Iglesia. Amin pong dalangin, Panginoong Diyos, na mamahalin namin hindi lang ang Pangulo ng Iglesia, kundi ang katawan ng Iglesia, the body of Christ, na walang iba kundi ang Iglesia. Makikiisa kami, magtutulong-tulong kami sa kasusulong ng gawain at kaharian ng aming Panginoon Kristo dito sa lupa. Gawin niyo pong kapakipakinabang at may silbi ang buhay ng bawat kapatid kay Kristo. Mahanap nila ang lugar nila kung saan po sila magiging kagamit-gamit at kapakipakinabang. Kahit na sa maliit na gawain. Subalit, mahalaga at makabuluhan. Tulungan niyo kami magkaisa, lahat gagawa, lahat magpa-function, bawat isa tutulong, magiging kabalikat sa gawain. Pagpalain niyo yung church na ito, Panginoong Diyos, i-preserve niyo po sa purity ng doctrines and morals. Gamitin niyo pa kami sa pagbabahagi ng ebanghelyo ng Panginoon Kristo, lalo na sa aming mga mahal sa buhay, at ang pagpapakalat ng mga tunay na aral ng Panginoon Kristo. Panginoon naming Diyos, tulungan niyo kami sa aming mga buhay. Maawa kayo lagi sa amin. Supply niyo aming pangailangan. I-sustain niyo kami araw-araw. Dagdagan niyo pang aming pananampalataya. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na ingatan niyo kami palagi. Ihadya sa anumang kapahamakan, disgrasya at kasamaan. Ingatan niyo ang aming mga sambahayan. At lagi niyo po ipagkakalob ang aming pangailangan sa araw-araw. Pinapanalangin namin ang may mga karamdaman. Ako po, Panginoong Diyos, ang aking asawa, Sister Olive Epino, mahabag kayo, Panginoong Diyos, ipuin niyo siya ng iyong makapangyarihang kamay, at tuloy pong bigyan pa ng kalakasan si Pastor Alex Epino. Pinagpe-pray din namin, Panginoong Diyos, si Pastor Porto, kayong may bahay, si Pastor Nonoy Gani, at ang kanyang ring asawa. Amin din pong pinapanalangin si Pastor Ronnie, at ganun din po si kapatid Nandong, Brother Bobby, si Brother Noli. Ang mga kapatiran namin na may mga sakit na hindi na namin nabanggit, tulungan niyo nawa sila. Maawa kayo, gawin yung blessing
sa kanila ang kanilang mga karamdaman at affliction. Ito'y para sa kanilang ikadadalisay. At sa tamang panahon niyo, Panginoon Diyos, muli niyong ibabalik ang kanilang mga kalusugan at kalakasan ng kanilang mga katawan. Mahabag kayo sa kanila, Panginoong Diyos. Laging tutulungan ang aming mga kapatid. Pagkalob din ang kanilang pangangailangan, pangkalusugan at pinansyal. Bawat sa amin din dito, Panginoong Diyos, na may mga karamdaman, pinagpipray namin. Tulungan niyo po ang aming mga kapatid. Sustain niyo po sila, Panginoong Diyos. Sa mga kamay niyo, amin po inabilin ang aming mga sarili at buhay. Bilang mga putik sa kamay ng magpapalayok, gawin niyo sa amin kung anong nakalulugod sa iyong Panginoon. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na sa Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga sa inyong lahat. Tapos na ang ating banal na pagtitipon. Mamaya ulit ho, mga kapatid. May pananambahan tayo. God bless us all.